Bakit may bayad sa condominium? Hindi, yung 2,000 na binabayad nila, pera din nila yon. Kasi ganito yon. Ayaw ko kasi nilang maibenta nila yung unit. No? Yung ginagawa ng iba. Oo. Kukunin, tapos ibebenta. Oo, kasi gusto ko naman proteksyonan yung taxpayers' money. Okay. Tinaasan natin yung kalidad ng pamumuhay nila. Oo. So, ingatan na nila. Ngayon, yadba ka ng 2 bulig. Mm. No? 2,000. Buwan-buwan. Halimbawa, isang araw, yumaman ka. Napag-aral mo anak mo, masenso kayo, ayaw mo na doon. Alam mo, after 10 years, so that's 2,000 times 12, 24, that's 240,000. Ang nabayad mo sa gobyerno. Isosoli ko pa sa'yo. So hindi bayad yun. Hindi. Binibigyan lang kita, tinuturuan lang kita mag-impok. Na at maging responsable sa Alam sarili. nila yung ganun? Yes, alam nila yon. Sa base community, condominium 1. But 2,000 pesos, magkano upa sa board, yung boarding house? Oo, kahit mga 2.5, ganun. 2,500. Sa squatter pa nga. Oo. Isang bulig eh. 2 bulig eh. O tas yung mga nangungupahan, 7,000, 5,000. So they don't So pay at all. parang time deposit lang nila yun? Yes. Akin lang ang interest okay. bilang gobyerno. So, yung interest naman ito, noong mga pera nila na ito, ito naman ang gagamitin natin pang maintenance ng mga pabahay nila. Kasi isa sa pinakamahirap na ginagawa ng gobyerno is mag-maintain ng mga proyekto. Okay. Palpak ang, I've seen it. Pumapalpak talaga tayo bilang gobyerno pagdating na sa maintenance sa mga ginagawang building. Ayoko naman mababoy. Kawawa naman yung So yung 2,000 minabayad nila, papasok yung sa bangko, yung interest yun ng pang-maintenance. Yes. For example, i-invest natin yung pera nila. Gobyerno mag-i-invest. City government. Kanino mag-i-invest? ROP o Republic of the Philippines. Saan ka nakakita? Squatter, pinauutang national government. Kasi bumibili tayo ng bonds. Pasensya na, Yorme, ha? Ang lupit pala ng utak ninyo, ha? Hindi Kala na, ko puro sayaw lang kaya niyong gawin, ha? Hindi, ito yung mga bagay na siyempre minsan hindi naiintindihan niya ng tao. Kaya I'm really Hindi trying- na-explain, ano, ito? Mahirap talagang intindihin yung ganung bagay, pero at least na kapag may pagkakataon yun, sinasabi ko saan mapupunta at bakit. Ngayon, pinaka-importante sa lahat ng yun, pwede silang tumira doon habang buhay. Habang buhay. Hanggang gusto nila? Hanggang gusto nila. Okay. Hindi nga lang nila pwede masabing, kami may-ari nito, ibebenta ko na. Basta bawal ang ibenta. Hindi mo maibebenta. Bawal ibenta. Oo. Kahit naman yung sa ibang gawain ng gobyerno, bawal ibenta. Pero na ibebenta. Pero Tama? yung mga kaliwang grupo, nabebentahin, eh. Kaya mo sila. Pag-usapan natin yan maya-maya, ha? Basta tayo, sinigurado natin, ikaw, banat bay, nagbabayad ka ng buwis. Yung buwis mo pumunta sa gobyerno. Yung buwis mo, binigay sa tao through services. Okay. So I want to protect that tax. Para ikaw naman ganaan, ay hindi naman pala binalahura ng gobyerno yung pinaghirapan kong buwis. Okay. So itinaas yung kalidad ng pamumuhay ng kapitbahay ko na mahirap. Pero yung buwis ko, protektado. Now, with that, lumalaki ngayon, yumayaman ngayon ng Maynila. Pagdating sa asset, kasi it's an asset of the city, yayaman at yayaman ng Maynila. isang lungsod for that matter. So it's really more on financial engineering, sort of say. Sandali. Kaya alam ko po ang buhay ng nangungupahan. At alam ko rin ang buhay ng isang squatter. O ngayon, nabigyan ako ng pagkakataon, matupad yung pangarap ng mga nanay at tatay ninyo, mga bata, para sa inyo mga bata. Desenteng panirahan. Dahil gusto kong ibalik sa inyo ang dignidad sa pamumuhay. Umasa kayo, marami pa tayong magagawa.